Mapagpala at magandang buhay na naman pong muli mga kaimas, mga kaparmer, mga ka-agri. Ayan, at nandito na naman po ang inyong kaimas, agri kaimas vlog na nagsasabing masaya ang buhay pag may mga tanim na gulay. So ayan po, kung bago lang po kayo dito sa aking channel ay kung maaari lamang po ay paki-like, follow at paki-share na rin po ng aking mumunting video. Kung maaari lamang po ay paki-subscribe na rin po sa mga bago pa lang po na nakakapanood po nitong aking video. So ayun, ang ating pong topic ngayon ay ang pagbabad po ng abono. Ang ibababad po nating abono na to ay para po sa ating kalabasa, dahil po nakakita na po ako ng mga bulaklak at mga butil na ibig sabihin po ay mayroon na pong mga papausbong na bunga at saka mga bulaklak. Kaya po magtitimpla na po ako ng triple 14, isang lata ng sardinas na triple 14 at isang lata ng sardinas ng 0060. Ayan, bali tatansyahin na lang po natin kung ilang timba o ilang 16 liters ang magagamit nating ipandidilig sa ating mga tanim na kalabasa. Iyon po, at ang aking pong tasa sa aking didiligan ay mga 6 lang na timba o 6 na 16 liters na timba. So ayun, ganyan lang po ang pamamaraan upang mas gumanda at lumaki kaagad yung ating mga bunga ng ating mga tanim na kalabasa. So ayan po, tapos na po akong maglagay ng abono sa basyo ng mga soft drinks. Ayan, ganyan lang po ang kagandahan mga kaparmer kapag masinop po tayo sa ating mga pinagbasyuhan. Ayan, at magagamit pa po natin, napakalaki po ng tulong sa atin ng mga yan. Yung mga patapon na bagay ay pwede pa po nating gamitin o pwede pa po natin i-recycle. Ayan po ang aking mga ginagawa. Bali ang aking pong mga ginagamit po talaga mga kaparmer ay yung mga mapapakinabangan pang mga basura ay aking pong itinatabi, dahil po kuminsan ay nagagamit pa po natin talaga yung mga yan. Tulad po yan, basyo ng mga soft drinks at ng kung ano-ano pang mga disposable na mga bote na ganyan, ay pwede po natin gamitin na babaran ng abono. Ayan, napaka useful o napaka gamitin po ng mga ganyang mga bagay tulad po ng aking ginawa. At kung mapapansin nyo po rin po mga kaparmer ay napaka ayan o, pulang pula na po. Yan po yung 0060, ang bilis po niyang pumula. Ayan. Ayan po, at mabalik po tayo dito sa ating pagbababad ng abono na 0060 at complete. Ayan, complete triple 14. Ayan, at tatakpan na po natin at nalagyan na po natin sila ng mga tubig at ating alugin, at mamaya po or bukas ay pwede na po nating idilig yan sa ating mga tanim na kalabasa. Ayan, at matagal po kasing matunaw yung mga yan, kaya po kailangan po nating ibabad para po mas mabilis po na malusaw. Ibabad po natin ng 6 hanggang 24 oras para po lusaw na po siya na ilalagay po natin at ipandidilig sa ating mga kalabasa. So ayun po, sana po ay meron na naman po akong naibigay na konting tips sa inyo mga kaparmer, mga kaagri, mga kaimas. Ayan, at ayan po, ipapakita ko po muna sa inyo ang itsura po ng sa mga baguhan, yung mga itsura po nitong 0060. Ganyan po ang itsura ng 0060 mga kaparmer. Ayan, granules po. At meron pa po ang isang klase nito mga kaparmer. Ayan po ang triple 14. Marami pong klase ang triple 14 mga kaparmer. Baka po magtaka bakit po mapusyaw ang kulay nito.
So ayan po, maraming salamat na naman pong muli mga kaparmer, mga kaimas. Hanggang sa muli, sana po lagi nyo pong subaybayan ang Agri Kaimas Vlog.